Ano gagawin? Ayan, to start off po, good evening po, Miss Beth Navarro. We are first year students po from Chinese General Hospital Colleges. And today po, magkakonduct po kami ng interview with you para sa aming subject na STS or Science, Technology, and Society. Ang ang purpose po ng interview natin for today is for us to get to know po all about IT. So to Okay. start po, I am Alexandra Francine Galura. Good evening po. I'm Elaine de Guzman. Hi, Elaine. I am Crystal Faith A. Tangaruhan po. Hi, Tel. I'm Samantha Daniel Ulangco po. Hi, Sam. I am Maria Elizabeth T. Velasco po. Ayan po, we have I three am other Arabella members Nicole po. Arabo po. And two other members pa po na sadly hindi pa po sila makaka-join through technical difficulties. We have Aliura Ilagan po and Ivy Magbanwa. Okay. So, first question po, what is your name, age, place, status, and work po? Okay. Name, Beverly Navarro. Yeah, Beverly Antonio Navarro. Status, married na, or status of work. I'm sorry, ano yung isa? Age po, place, like, parang, like, address niyo po, something ganun. Yun po kasi yung nasa questions namin eh. Sige, age talaga. Magpi-50 na ako. Yun, nag-work ako as, freelancer ako ngayon, as project manager, quality assurance specialist, business analyst. Yun yung work ko. Parang magkakasama in one position. Next question po is, where did you obtain your bachelor's degree? Sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. Ayan, Ma'am Beth. Tell us something naman po about sa program or course nyo po. Sa course ko, parang nakalimutan ko na. It's BS in Computer Engineering. Usually, magkahalo siya ng parang electronics, parang ECE and computer programming. Yan siya. Ang usual na mga subjects namin doon is more on mathematics, tapos mga engineering, na mga drawing, and yung IT per se are yung panahon ko ano siya, more on computer programming, mga basic na Visual Basic, and yung mga robotics. Yun. Pa-start na yung robotics nung panahon na yun. Nasagot ko So, ba na next tama? question po is, ano po yung reasons nyo, bakit nyo po tinake yung degree na tinake nyo ngayon? Okay. Hindi ko talaga siya gusto. Nung nakapasa ako sa PUP, first day kasi sa PUP kasi may by range, parang by average yung day of enrollment mo. So, nandun ako sa first day. So, ang gusto ko talaga accounting. Yun. Accounting siya. Pero nung nag-inquire kami ng accounting, wala na siya. Close na sa PUP. Sobrang daming students nung first day na yun. Then, sabi ng mother ko, mag-engineering ka na lang. So wala na akong choice. Di ba? Minsan, sige, nanay ko naman to, masusundin ko na lang. So, yan. Pero nung nag-inquire kami dun sa computer engineering, wala na din siya. Nakiusap lang yung mother ko na sabi niya, Ma'am, sige na, magaling naman yung anak ko. Ipapasukin niya na. Wala na siyang makukuhang course kasi gusto niya accounting. Wala na din. Ito na lang. Tapos, since meron pang mga ibang nag-inquire ng computer engineering na students, nagbukas pa ng another section. So, yun, kami yung napunta ako dun sa last section nung batch na yun. Kasi bago lang yung course niya dun sa PUP before nun. Nung time nung batch namin. So, yun. Hindi ko talaga siya gusto. Accounting talaga siya. Pero, siguro, parang, pag binabalikan ko siya, parang planado ni Lord. Yun na lang yung iniisip ko. Plan ni Lord. Next question po is, what are the challenges you encountered when you were taking your degree? Siguro una na financial. Kasi from Novaliches,
Tapos, anong tawag dyan? Santa Mesa eh. Everyday yung pamasahe. Hindi naman kami nun, hindi kami nun hindi kami mayaman talaga. Hindi, parang sapat lang yung kinikita namin pangkain. So yung regular na problem ng Pilipino na yung finances sa pag-aaral, yung financial ng pag-aaral. So yun yung una. Tapos yung second is actually yung travel, masyadong malayo. Ang schedule kasi nung course ko hanggang 9 p.m. So parang meron akong 9 a.m. na schedule, tapos merong malaking gap, tapos 9 p.m. na uuwi. So, nakakatakot din umuwi. Magbabiyahe ka ng 9 p.m., darating ka sa bahay 11 p.m. na, tapos gigising ka ulit ng umaga. Pangatlo lang yun siguro yung hirap sa klase. Yun, yung hirap sa mga subjects. Yung first two talaga na binanggit ko, yun yung main challenges ko nung nag-aaral ako. So next question is what do you think are the reason why many students take in information technology as their major in college po? Oh, I think kasi yung technology is kasi pataas ng pataas. Kailangan na natin talaga in every aspect ng business, needed siya. Mga applications na kailangan mo, computer applications like yung mga accounting, yung ganun. Kailangan lahat yun sa business. Kaya I think yung evolvement niya from nung time ko up to ngayon, grabe talaga. Grabe yung, kaya super dami ng IT ngayon, I think, because of that. Lalo ngayon yung business all over the world is, kino-convert na from regular brick and mortar. I mean brick and mortar yung bato. Ibig sabihin, meron siyang yung business na makikita mo na merong office or nasa isang mall. They convert na into e-commerce. So, pag nagko-convert ka na e-commerce, meron kang marketing strategy online, digital na siya, digital world. So, talagang ang IT ngayon is very in demand. So, I think kaya yung mga ibang mga students parang nagiging practical. Dito na lang ako kasi I know na maraming work allotment to pag nakagraduate na ako. Next question po ay, what are your tips or advice for students planning the same course po? Tips? Siguro be ready lang kasi yung engineering or yung IT is lahat naman ng course hindi siya madali. Always naman as a student dapat ready tayo. Parang when you decide to take that course, dapat parang ready ka na tatapusin ko ba to up to the end. Yung iba kasi gusto lang ng magulang or yung iba, yan na lang kunin mo, in-demand kasi yan. Ako, ang gusto kong ibigay na advice if may makakausap kong students, kunin mo yung gusto mo. Or kung kukuha ka ng IT, be ready kasi mahirap siya. Kasi siya, maraming math. Alam naman natin, maraming ayaw ng math. Yun, maraming math and marami siyang logics actually. Yun yung medyo madami sa engineering and IT courses. Next question po is, what do you think about AI? Oh, AI? Siya, super helpful siya. Usually nung una, pagka hindi mo alam yung kaya niyang gawin, pwede mo siyang, sa katulad namin na nag-work na, nung una parang matatakot ka na it could be your replacement sa work. So, pwede mo siyang maging kompetensya. Pero actually, no. You can use it para maging powerful ka and makakuha ka ng mas magandang skills. Yun. Marami kang matututunan kay AI. Ginagamit ko kasi siya eh. So, nung nag-umpisa akong, nung una nalaman ko na mag-evolve na si AI, medyo natakot ako kasi kaya niyang gumawa ng test cases na ginagawa ko. So, pwedeng
kumonti yung work na pwede kong applyan. Pero nung ginamit ko na siya, mas naging nakatulong siya sa akin to improve yung skills ko. And para mapakita mo rin sa client mo na, oy, mas okay magtrabaho ngayon with the AI. Yun. Malaking tulong si AI. Ayan, ma'am. What do you think naman po are the pros and cons about being an IT? Pros and cons. Actually, pros madami. Una siguro yung mga work na pwede mo, yung availability ng mga work is marami. Yan, marami kang pwedeng applyan. Pwede kang QA, pwede kang programmer, pwede kang project manager. So, medyo broad kasi siya yung IT. Pwede kang project manager, pwede kang support. Hindi ka pag sinabing nurse ka. 'Di ba? Yun. Sa IT marami siyang pwedeng BA, business analyst, pwedeng quality assurance programmer, pwedeng support. So, yun yung isa sa mga pros. So, yung availability ng work is masyadong broad. So, malaki yung chance mo to get work kapag IT ang course mo. Yan. So, ang ano niya siguro, ang negative niya is medyo lahat naman actually ng work is may negative impact. Kailangan mo kasing yung deliverables mo is medyo high yung expectancy dun sa deliverables mo. Kasi for example sa programming, pag nagkamali ka, mali na rin yung magiging output ng application na ginagawa mo. Ganon din naman sa ibang work. Katulad pag sa nurse, pag nagkamali ka ng turok, imbis na ituturok mo dito, naturok mo sa puwet, siguro siya, 'di ba? Malaki yung effect. So ganon din sa IT. Ang isa pang cons niya, medyo mahirap talaga siya kasi marami siyang logic. So parang kaya sinabi ko, be ready kapag kukuha ka talaga ng IT course. I think you should ready yourself na medyo mahirap yung susuungin mong course, and mahirap din doon sa pag nandun ka na sa work, sa actual. Pero masarap siya masaya siya. Kasi hindi siya boring na work eh. Hindi siya boring na work. You can do, parang nag-change siya. Hindi siya, katulad pag sa office ka, di ba, yun lang yung lagi mong ginagawa. Sa IT kasi hindi. Nagiging iba-iba siya. I think mas marami yung positive sa negative. So, next question po is, do you consider your job as a profession, a mission, or a vocation po? Could you elaborate on why? Sa akin, parang naging passion ko siya. Sa amin kasi nung una, parang work lang siya. Gusto kong kumita eh. Pero parang habang nagkaka-age ka dun sa work mo, nagiging passionate ka na about it. So, hindi na siya yung basta lang na, ay, kukunin ko to kasi malaki yung kita ko dito eh. No, sa work, kahit saan siguro ako, kasi freelancing online work ako. So, dapat ang lagi mong magiging nasa isip is, gusto ko tumulong dun sa client ko. Sa amin kasi sa online work, hindi siya employer ang tawag namin client. So, dapat ititreat mo siya as business partner. Ganon din si client, ititreat ka as business partner. So, nag-grow ka, natutulungan mo siyang mag-grow para mag-grow yung business niya, lumago. Yan. So, dapat, siguro sa una, pagka ang tendency, usually naman, ang objective natin kapag nakagraduate is to get a work na kikita ko ng maayos. Pero dapat pag andun ka na, tignan mo din kung paano ka magiging parang asset dun sa pinagtatrabahuhan mo. And
yung salary, it will come na lang. Pag nakita ng client mo or employer mo na, oh, this person is actually not an employee but an asset to the company or business, susunod na yung salary. So, I think parang hindi naman actually vocation but as regular, yun yung dapat mo kasing ibigay lagi pag nagtatrabaho ka. Not lang yung wag mo lang isipin, ay sasahod na ako sa susunod. Meron kasi, marami na ako naka-encounter ganun sila. Yun, nag-work because may sasahurin ako eh. But they don't give their best. Dapat lagi, and hindi lang sa IT, but sa lahat ng work, dapat binibigay yung best sa trabaho. Next question po is, what are the key skills or qualifications that aspiring professionals in this field should possess po? Key skills. I think pinaka-importante yung analytical. Yan, medyo highly analytical ka. Kasi sa IT, marami siyang logics. So, nag-analyze ka dapat lagi. Lalo yung mga nagpo-program. Yun. Tapos, yung mga nagko-quality assurance and nagpo-project manager. So, pinaka-first yung analytical ka. Second is yung detail-oriented ka. Detail-oriented means yung every detail, kahit na maliit na detalye, you see it dapat. Nag-anticipate ka na of what will happen kapag ito yung ginawa ko, ito yung mangyayari. What will happen kapag dumating yon? Dapat yung maganda yung anticipation mo din. So, analytic, highly oriented, and yung anticipation dun sa future nung ginagawa mo. Next po, how have advancements in technology and digitalization influenced your work in recent years po? Malaki yung naging impact niya sa work ko. Kasi dahil dun sa advancement ng technology, mas malaki yung naging chances mo to work on bigger projects. Yun. So, yun yung impact niya. Sa online, like yung sinasabi ko, mas katulad nung, yun nga, yung mga dating mga may business. Sa ibang bansa kasi they tend, especially nung nag-start ng pandemic, yung mga may brick and mortar na store before, nag-e-commerce na sila. So they go to digital na. So mas naging broad yung chances mo to have yung work and yung mas high yung position. Next question po is, can you describe a particularly challenging or rewarding moment in your career? Siguro yung isa kong project that I do it from the start, yung hinandle ko siya. I work dun sa isang client na as project manager, tas business analyst, tapos QA pa siya. So nagawa kami ng isang software as SaaS application. Naabutan ko siya as pangit talaga yung app. Parang yung idea lang ni client is sinabi niya lang dun sa development team. So wala siyang project manager, wala siyang business analyst. Walang any documentation. So nung pumasok ako, ginawan ko siya ng proper documentation, mock-up ng app. So nilaunch na siya nung last year. So that's one thing na parang very proud ka kasi parang kumbaga ikaw yung brain ng application. Parang ako yung naging brain ng application. Although hindi naman ako yung original brain, but tumulong ka dun sa master brain. Yun yung Ayan, very ma'am. rewarding. What are the opportunities? Ayan po. What are the opportunities naman po for growth and advancement na mahahanap po or meron sa profession nyo? Marami siyang growth and advancement. Kasi dahil nga yung IT is madali siyang madali siyang mag-evolve. Like, di ba, dumating si AI. So, may mga available skills siya. Pagka dumating yung isang advancement, yung ini-introduce ng isang advancement, may training siyang kasabay na lalabas. So, may mga free training for
for those na mga advancement, you can, or pwede ka rin mag-avail ng mga paid training. So, it's a continuous learning. Hindi lang natapos ako nung college ako, but continuously nag-grow ka. Yan siya. First po, what are your thoughts po about the information age? Did you study about it? What are your key takeaways when you study about this? Yun nga, yung evolvement niya is masyadong mabilis. Before, nung time lang namin, ang computer lang noon is actually, nakakita na ba kayo ng plat, yung ganun, na computer? Usually yung ginagamit sa mga bangko. Yung plat pa siya, hindi pa siya yung tower. So, ganun lang yung namin. Pero, parang ilang years lang, na siya. Nag-evolve na uli. Meron ng tower type, meron ng mini desktop, meron ng laptop. So, ngayon may mobiles na siya. So, I think, kailangan mong sumabay dun sa pagkabilis kung gusto mo magstay dun sa information technology world. So, yun. Tapos ngayon may mga social media marketing na ako, hindi na ako makasabay minsan kasi hindi ko alam yung mga FB ads. Marami kala mo lang nakikita mo FB, pero marami siyang ads, marami pa siyang mga sangay-sangay. So, I think ang pinaka take away doon is kailangan mong i-adapt yung sarili mo kung gaano kabilis yung evolvement ng information age is kailangan ganun ka din kabilis makakuha ng knowledge about it. So may available naman in the internet. So dapat lagi kang yung continuous learning pa din. Na yung year po ng information age for you, and then ano po yung pinaka-impact po nun sa atin, sa inyo po? Okay, powerful age. I think etong ano ba tawag sa inyo, millennials? Gen Z po. Gen Z po. I think yung information age nung para sa Gen Z. Kasi yung social media andyan eh. Pero lang ang pangit lang kasi sa kanya is hindi nagagamit ng tama. Pero actually napaka-powerful niya. Yun. Yung mga ibang business, they uses na rin yung information, ay yung social media to promote their business. Actually ako, I have my agency din. So, nagkukuha ko ng clients through social media din. Yun. I think yung Gen Z time, yun yung powerful na ano. Pero kasi doon din lumabas yung AI. So, I think itong time na to. For the last question po, how do you think that the information age has impacted your profession? Katulad yung sinabi ko, parang wala akong choice eh. Kasi kasama siya eh. Kasama siya, kailangan mong matutunan. So, ang impact nun sa akin is actually parang learning siya. Dapat matuto ko, hindi ako pwedeng magpaiwan. Kasi kung hindi, mawawalan ako ng work. Maiiwan ako, baka yung kakompetensya ko na magaling dun sa mga, sa bagong mga, ngayon, technology. Hindi ako makakakompete. So, it's a challenge for me dun sa mga katulad namin na matanda na naabutan yung information age na luma. Challenge yung nangyayari for evolvement ng technology. Meron pa ba ako naiwan na tanong? Wala naman na po, ma'am. Sige po. Nasagot ko ba ng maayos? Sana nakatulong Yes, ma'am. Thank you so much po Salamat for giving us the din. opportunity na ma-interview kayo today for our school project, and sobrang daming insights about information age na nabigay niyo po sa amin ngayon.